Pwede po ba yung intermittent fasting? Paano kung may maintenance pag morning? Okay. Talk to your physician. May mga medication that can be taken without food. May mga maintenance that can be taken with food. So, alamin nyo lang yan. Pwede mag-adjust lang ng mga medication. Doc, 9 days na po ako nag-low carb na ko. Yan, mga 9 days. Di ba? Nasusuka na pa ako. Itlog, pwede ba ako magluto ng hot cake? Pero ang gagamitin ko po, coconut flour at almond flour. Almond milk. Okay lang po, sige. Pero, huwag nyo lalagyan ng sweetener. If you are diabetic, huwag nyo nang lagyan ng sweetener. Okay, pwede naman yan. Huwag nyo lang gawing meal. Marami akong mga patient ganyan. Ginagawa nilang meal, ang hot pancake made of coconut flour. Yes, ginagawa nilang meal. So, wala masyadong nutrition yan, ha? So, mas preferred natin yung mga nutrient dense. Okay. Okay, ano pa? Yes, smoke, pwede naman po, no? Okay. Basta, yung iba kasi marinate, nilalagyan nila ng mga sauce, eh. Okay. Ayan. Yes, uminom po tayo ng electrolytes. Kailangan natin yan. Take note, ha? When we sweat, hindi lang yan plain water. Meron po yung electrolytes. When we urinate, hindi lang po plain water yan. May mga electrolytes din po yan. Okay. Pagka may mga health condition like mga kidney problem, mas maganda talaga one-on-one na concern. Kasi titingnan lahat eh. Buong parameters titingnan yan eh. Iba-iba kasi. May iba may kidney problem, sobrang baba ang potassium. May iba naman sobrang taas ang potassium. Kaya lahat ng mga parameters sa dugo, tinitingnan yan. Overall. Tapos, mas maganda talaga nakikita yung pasyente. Alam nyo, pag hindi ko nakikita pasyente, ang hirap mag-decide. Kadalasan, 99% physical examination or physical makikita mo yung pasyente, makikita mo na rin yung problem. Pag nakausap mo, kanina nga, may CKD, no? Nakausap ko. Ang nakausap ko yung anak. Tsaka yung kapatid. Hindi ko nakikita pasyente. Sabi ko, ma'am, pwede ba patingin yung pasyente? Kasi yung kailangan ko makita. So, nakita ko, nakausap ko, pag kinakausap ko, parang hingal siya, kinakapos ng hinga, sabi ko. Yan yung mga indication, sabi ko, for dialysis. Okay? So, pag may manas, hirap huminga, we need to address that na. Okay? Yan. Okay. Nagpa-check up po ako sa nephro, CKD3A. Okay, very good. Nasa moderate pa naman yan. May contradiction. Well, yan yung thinking natin, may contradiction talaga. Pero, pagka in-explain ng mas mabuti, maintindihan nyo rin. Okay? Kaya talaga, one-on-one consult, we need that. Okay. Magnesium glycinate, no need for prescription. Over the counter, pwede po yan mabili. Doc, chronic ang hypertension. Paano po ma-stop? Tas tumatanda. Yan yung hindi natin mapigilan, no? Yung pagtanda natin. Okay. Yung chronic hypertension, alamin natin anong nagkokos. Marami sa atin hindi alam eh. Thinking natin, nag-exercise tayo. Doc, nag-gym ako, nagka-cardio ako. Hindi na ako kumakain ng mga ultra-processed food. And still, bakit ang taas pa rin ang BP ko? Question is, nagpupuyat ka ba? Tapos, ano ba ang trabaho mo? Minsan, ganyan tanong ko eh. Ano ho ba ang trabaho ninyo? So, it will depend sa work, no, load.
Marami ngayon mga nasa abroad. 2 trabaho, 3 trabaho. Imagine mo yan. No? Ang hirap. Dito naman sa atin, sa Pilipinas, ang hirap din yung work. Talagang yung iba na bibilad sa araw. Yung iba naman, yung environment hindi conducive sa health natin. Kaya maraming mga costs niyan. Okay? Okay? Okay lang ba na everyday mag-homemade electrolyte? Yes! Pwede po yan. Pwede po ba mag-low carb sa nag-undergo ng chemo for breast cancer? Opo. Pwede po. Need guidance lang po. Okay, anong benefits ng pag-inom ng maligamgam na tubig sa empty stomach sa umaga? Okay, number 1 is hydration pa rin naman yan. Kahit walang laman ng tiyan natin, pwede naman tayo uminom. So, preference din ng mga tao. Kung gusto nila maligamgam, no? Kung gusto nila may yellow, it will depend pa rin. Maraming nagre-react pagka malamig na malamig ang tubig nila. So, mas preferred nila is maligamgam. Meron namang iba, hindi naman nagre-react. Kanya-kanyang preference po yan. Ang mahalaga, start your day hydrated na. Sip your electrolytes or your fluids or your water. Paggising ninyo at feeling nyo dry na dry ang throat, sip your water, sip your electrolytes. Okay, ano pa? Doc, bakit ramdam ko lakas ng tibok ng puso ko after left thyroidectomy? Oh. Tingnan natin, consult, alamin natin yung thyroid hormone kung may problem, no? Pwedeng isang cause yan ng palpitation or mabilis ang tibok. Kung naglo-low carb kayo, kung nakakaramdam kayo ng mabilis ang tibok, dehydration po yan. You need to sip your electrolytes. Okay. Paano gagawin pag diabetic, bumaba naman blood sugar? Wow, congratulations pag bumaba ang sugar ninyo. Sabi ko sa inyo, mas takot ako sa mataas na sugar kaysa sa mataas na cholesterol. Why? You can lower your cholesterol without taking meds. You can do fasting, exercise, bababa yan. Okay? Eat when hungry. Okay? Doc, paano ang gamutan pag may infeksyon sa dugo? Mas mataas puti kaysa sa pula. Well, pag may infection, the only course na gagawin ninyo is to take antibiotic. So, pagka mataas ang infection, antibiotic po. Okay? Na-diagnose ako, mild fatty liver. Okay. Out po lahat ng fruits. Kung alcoholic, stop drinking alcohol. Out po lahat ng mga sweetener, yung mga fruits out, except ang pwede lang yung strawberry, berries, and avocado. Then, let's see. Strict low carb tayo. Tingnan natin yung cyst. Baka lumiit. Okay. Doc, ako po, 34. May hypertension po. Kidney stone. Malaki na. Alam mo bakit nagkakaroon ng kidney stone? Hindi mainom ng tubig. Madalas, puro concentrated fluids ang iniinom. Ano yon? Puro kape, puro tsaa. Marami sa atin, aminin, more than 2 cups of coffee a day. 3 cups of coffee a day. 5 cups pa nga yung iba. Okay? Nadidehydrate po tayo. Kailangan natin ng fluids, water, electrolytes. Okay? Doc, every Sunday po ako nagwo-walking. If you can try 3 times a week walking, mas maganda po yan. Be consistent. Ngayon, kung overweight po tayo or obese, you can try daily walking. 30 minutes lang. Kasi pagka iniisip ninyo 1 hour, 2 hours, no? Ang hirap niyan, sasakit ang mga paa ninyo. 30 minutes, very very important na sa ating mga sedentary, no? Importante niyan, daily walking. Okay? Huwag naman once a week. Kulang yan. Okay? Minsan nga pagka once a week, tinatamad pa. O di wala na. Okay? Okay? Alright.
Doc, good evening po. Di naman po ako high blood. Kapag nakikita ako BP, nininervyos ako. Kaya po kapag binipi ako, mataas. Kasi nga po, naninervyos ako. Ito yon. Ito yung mga may anxiety. Okay? O kaya may tinatawag na white coat syndrome. Pagka meron nagbi-BP sa kanila, taas ng BP. Okay? Pero pagka nagbi-BP sila, kayo mismo mag-BP. Bumili kayo ng digital sa bahay. Baka naman okay. Kasi yung iba, pag sila ang nagbi-BP, ang gaganda ng mga blood pressure. Doc, ano po need gawin sa 2 years old na may tongue tie? Well, ang tinatawag dyan yung kalimutan ko yung i-kakat po yung yung frenulum sa tongue. Saglit lang po yan. Segundo. Okay. Okay lang po ba ang 140/90 na BP? Normal naman Muslim blood test, but FBS is 9. Oh my, taas ha? Well, ang goal natin sa blood pressure, 90/60 up to 120/80. Huwag na po nating hayaan na tanggalin natin sa isipan natin na pag etong edad mo, ang BP mo is okay lang sa ganito, 150, 100, 160, 90 dahil sa edad. Hindi po. Kailangan ang goal natin 90/60 up to 120/80. Pero okay pa ang BP kung 135 or over 85, walang iniinuman maintenance, okay lang po sa akin yan. Okay. Doc, may kaibigan po ako, may diabetes, nawawala na siya ng pag-asa. Madami kasing complication. Tatandaan po natin, no? Hiram ang buhay natin. Pero habang may buhay, may pag-asa. Kailangan meron lang makausap, no, that will motivate you, no, to improve your health. Kasi, andyan na yung complication, wala na tayong magagawa. May damage eh. Anong gagawin natin? Cut na natin yung continuous damage. So, paano natin ika-cut? Kung hindi nyo babaguhin ang lifestyle. Naiintindihan ko sa mga diabetic, hirap na hirap kayong magbago. Because you are now hooked, addicted sa sugar. Kaya kung walang motivation, kung walang nagbabantay sa inyo, kung walang nagmo-motivate sa inyo, hindi kayo magbabago ng lifestyle. So, para lang kayo na palubog ng palubog sa kumunoy, no, ng diabetes. Okay yun kumunoy ng diabetes. Okay? So, if you want really to heal, to improve your sugar, take the step, consult first. Then, do lifestyle. Try na natin ang low carb. Kasi lahat na-try mo. Medication na-try mo. Yung ibang mga lifestyle na-try mo. And yet, pabalik-balik ka doon. Okay? So, you need someone to talk to. Consult. Tingnan natin. Basta tandaan ninyo, habang may buhay, may pag-asa. Okay. Elevated platelet, done blood smear, okay naman. Well, pagka matataas ang platelet, baka dehydrated po tayo. Titingnan natin yung hematocrit. Kung mataas ang hematocrit, talagang malapot ang dugo. So, gaano kataas naman? Baka pagka na-address nyo yung fluids ninyo, baka Okay? Okay. More than 3 months na ako naka-low carb. Lately, nangangasim-sikmura ko, then nagpalpitate. Ano po kaya reason noon? Okay, kung nangangasim ang sikmura, tingnan ninyo yung mga kinakain niyo, baka may mga sweetener, no? Or mga pagkain sa labas kayo kumakain. Hindi lutong bahay. Tapos, pwede rin hindi nyo masyadong inunguya ang pagkain. Lunok lang kayo ng lunok. Pagka hindi nyo inunguya, yan, nagkukos din ng pangangasim ng sikmura. Or, pwedeng nasusobra na rin kayo ng food. So,
chew your food properly. Eat when hungry, stop when full. Then, baka dehydrated din kayo. Walang electrolytes. Okay? Ayan. Okay. Kapag malaki ng kidney stone ko, ano po pwede na natural remedy? Naku po, gaano kalaki? Well, usually mga natural remedy is sambong, natural, herbal. Okay? Water. Umiwas sa mga oxalate foods. So, usually mga leafy vegetable yan. Number 1 na mataas sa oxalate, spinach. So, iiwas tayo sa mga leafy vegetable. Fluids, i-compute natin yung fluid intake nyo per day. No? Pagka malaki talaga, baka kailangan ng surgery. No? So, hindi ko alam gaano kalaki yan. Okay? So, everything will go down to what you do, what you eat. Do low carb addresses yung inflammation ng katawan natin. Do fasting, autophagy po yan. May dalawang autophagy, yung exercise, high intensity interval training and fasting, autophagy. So, when you do this, at nag-adapt ang katawan ninyo sa routine na to, sa lifestyle na to, matutuwa kayo, you will evolve to a newer person, energetic, improved health. Adapt and evolve. Ingat po kayo dyan. God bless. Good night. Bye.